Mga kaibigan, sa naging laban nga po ng Creamline Cool Smashers at ng Akari Chargers kahapon ay tinapos lamang ng CCS ang laban sa loob po ng 3 set. At eto namang si Kat Arado nagsalita at pinagtanggol ang Akari Chargers sa nagiging issue nito kontra sa PLDT. Kasama na rin po dyan ang pagbu ng CCS fans dito sa Akari Chargers. And before that kaibigan, please wag po munang kalimutan mag-like and subscribe and pahit po ng notification bell. Maraming salamat po. Well mga kaibigan, nakita natin malinis na malinis yung naging laban po kahapon, no? Pulidong pulido. Sa loob lamang ng 3 set ay tinalo ng CCS etong Akari Chargers. So lumalabas lamang po dito mga kaibigan na wala talagang mapapatunayan or napapatunayan etong Akari sa pagpasok nila dito sa finals nga po. Dahil nga po kung titignan po ninyo, kahit ang mga fans po, no, ng Creamline ay nagbuh dito nga po sa Akari Chargers, which is alam naman natin medyo nakakahiya po ito dito sa Akari. Nakita natin doon pa lamang po sa set 1 yung diferensya po ng galing ng Creamline kung ikukumpara dito sa Akari. Natambakan po mga kaibigan ng Creamline dito nga po sa set 1 ng Akari sa score nga po mga kaibigan na 15-25. So parang pinagbigyan pa nga po kahit papaano, no, ng Creamline itong Akari sa set 2 dahil kahit papaano nakakasabay po sila, pero ganun pa rin nanalo ang CCS sa score na 23-25. Pero marami po ang nakapansin mga kaibigan, no, na wala yung angas po nila, no, nung makalaban nila itong Creamline. Kahit po si Soltones na medyo nag-aangas-angas, alam naman natin, no, ay nawala yung angas po niya at hindi po siya nakaporma sa mga CCS player. Kahit po walang star player o hindi naglaro si Eliza Valdez at si Tots Carlos, so far ang ganda po mga kaibigan ng chemistry at momentum po ng Creamline Cool Smashers. Pero ito yung issue sinasabi mga kaibigan ni Kat Arado na dapat nga daw po hindi na i-bash, no, etong Akari Chargers kasi nga naman doon daw sa naging laban ng PLDT at ng Akari, very intense and crucial po talaga yon. Kahit sino naman, no, ay wala daw may kasalanan. At kahit nga daw po yung coaching staff ng Akari Chargers ay wala din namang kasalanan dyan mga kaibigan. Dahil referee naman na nakakaalam nun, kung nakita ay dapat daw po tatawagan. So dapat wag daw pong i-bash at magpakita pa rin, no, ng professionalism kapag naglalaro po ang Akari Chargers, especially kahapon sa finals nga po sa Creamline. Nakakadagdag pressure po kasi daw dito sa Akari yung pagbububo, no, ng mga CCS fans sa kanila, which is kung titignan po ninyo, lahat naman talaga sila ay ginagawa yung best nila para nga po makapasok sa finals. At syempre pinalad po itong Akari kahit hindi naman din ganoong kagalingan dahil nga tinalo po nila itong PLDT. Sana bigyan daw po ng respeto kahit paano ang Akari Chargers sa lumalaban dito sa ilang times ng champion, no, na Creamline Cool Smashers. But so far kung titignan nyo mga kaibigan, hindi rin na-satisfy talaga, no, yung mga audience sa pinakita po ng Akari. Kaya nga po sila nakapasok sa finals kasi dapat magaling po sila. Pero ang nangyari, inabot lamang ng 3 set. Usually mga kaibigan, yung mga team po na nakakapasok dito sa finals, no, especially sa PBL Reinforcement Conference, dapat po umaabot po yan ng hanggang set 4 o set 5, no, para maging mainit yung laban. Pero parang basic na basic lang po talaga sa Creamline yung naging laban dahil paka-easy lang, no, 3 set lamang mga kaibigan. Buti sana kung 3 set na di kita ng score. Ang nangyari, tambak po talaga malala ang Akari Chargers. Well mga kaibigan, alam naman natin yung mga issue na yan, maayos din yan, no, at matatanggap din talaga, no, na hindi talaga kaya ng Akari na manalo dito sa Creamline Cool Smashers, and still champion po at gold medalist itong Creamline Cool Smashers. Well mga kaibigan, pasuporta po ng ating channel and please don't forget to like and subscribe. Maraming salamat.